Kakausap po naman natin si Josel Ebesate, ang National President ng Alliance of Health Workers. Mr. Ebesate, magandang hapon po. Hello? Hello, sir. Sir, magandang hapon. Hapon po, ma'am Susan. Okay. Sir, anong reaction niyo daw sa nangyari ho kahapon doon sa pagsalubong? Yung ho ba sa inyo tama at sumunod ho sa mga procedures, yung ginagawa ho natin ngayon mga pag-iingat para hindi makapasok ho ang sakit na Ebola? Para po sa amin, tama naman po ang ginawang protocol natin sa pagsalubong sa ating mga peacekeepers kasi nga hindi naman sila symptomatic sa panahon ngayon kaya walang dahilan para katakutan yung pagdating nila. Of course, yung pag-quarantine sa kanila, nagagawa yon natin dahil under naman sila ng AFP at kahit naka-quarantine sila, tuloy-tuloy naman ang kanilang sahod. Ang problema lang natin is doon sa ating mga babalik or magbabakasyong mga OFW na kung saan kung i-mandatory quarantine natin na para sa amin ay parang overkill kumbaga, considering na kung hindi naman sila symptomatic ay malinaw naman po sa mga pamantayan ng World Health Organization, ng USCDC at ng iba pang mga grupo na direktang nangangalaga doon sa mga may Ebola na kung hindi naman sila kung wala naman silang sintomas katulad ng wala namang lagnat ay hindi naman talaga nakakahawa. So siguro dapat maging maingat tayo doon sa pagsabi na automatic quarantine ang lahat ng mga OFW na uuwi dito sa atin. Okay. So ano na lang ho ang gagawin natin? Siyempre, ang ginagawa ho natin talagang mga paghahanda. So may mga dadating ho ngayon, magpapasko, yung parang hindi naman ma-offend at parang hindi naman ho sila parang masasayang yung kanilang pag-uwi para makapiling yung kanilang mga mahal sa buhay. Yun nga po, kung wala naman po kasi silang sintomas talaga, walang dahilan para sila ay hindi umuwi sa kanilang bahay. Ang kailangan lang is for the next 21 days na nandito sila, ay 2 beses sila umaga at saka hapon na i-monitor sa kanilang temperature, kung sila ba ay sumasakit ang ulo o nahihilo o nasusuka, mga flu-like na symptoms. In the moment na meron ganun silang sintomas, doon pa lang sila automatic po dapat na dadalhin sa mga referral centers natin para mai-isolate at makuhaan ng dugo para magkaroon ng confirmatory test, kumbaga. Okay. Mr. Ebesate, ang Alliance of Health Workers po ba ay kontento sa ginagawang paghahanda ng ating gobyerno para ho mapigilan ng pagpasok sa bansa ng Ebola? Hindi po tayo sang-ayon sa kasulukuyang preparasyon natin kasi nakita nga po natin doon sa press conference ng Secretary na maganda po ang pinalabas nila na hazmat suit with full face na protective shield. Pero doon sa training na ginanap noong October 28 at saka sinasabi nila yun daw ang gagamitin para sa lahat ng mga pampublikong ospital ay gumagamit lamang sila ng hazmat suit with hood tapos goggle and mask. Batay po sa mga kasalukuyang guidelines, halimbawa ng CDC, hindi po sapat na goggle and mask lang dahil nakikita natin mayroong exposure o may exposed na mga bahagi ng ating mukha doon sa ganong sitwasyon. Kaya tingin natin doon pa lang sa pag-provide ng personal protective equipment para sa ating mga health workers hindi po sapat. Tapos inaamin din naman po ng ating Department of Health na nasa biosector level 2 lamang ang ating mga referral centers na ito. At ang kailangan talaga ay i-upgrade ito hanggang sa DSL-4 para masabi natin na tayo ang handa. So sabi mo, Mr. Ebesate, ito po yung naipamahagi na sa mga... Ano plano nyo ngayon? Ito ba ipapakita nyo sa DOH? Ihihilingin nyo na palitan? Para naman ho doon din sa kaligtasan ng mga kababayan natin na naka-assign dito sa ganitong klase ng mga kaso?
Yun nga po, ang sinasabi ho kasi ng ating mga hospital directors as of last week, batay doon sa report din ng ating mga union sa Lung Center, RICM, and San Lazaro Hospital, nagre-requisition pa lang sila and ang material kukunin doon or bibilhin sa Singapore. So, ang aming rekomendasyon sana sa Department of Health ay habulin ito dahil napatunayan po ng ating mga health workers na training na tinatagos itong material na bibilhin nila at kulang nga sa protection. Kaya total nagprepare na rin po tayo, ibigay na po natin ang pinakamataas na protection doon sa ating mga health workers at tuloy-tuloyin po natin ang pagsasanay sa pagsuot at tatanggal ng mga protective gears na ito dahil alam naman natin na ito ay isang pag-a-acquire ng additional skills at pag skills yan, hindi mo makukuha yan sa isang upuan lang. Kailangan ang paulit-ulit at mayroon pa dapat graded na demonstration para makita natin kung tama na ang proseso ng pagsuot at pagtubad ng mga personal protective equipment na ito. Okay, maraming salamat. Ginoong Josel Ebisate, ang National President ng Alliance of Health Workers.